Ito ang latest update sa mga reklamong kinahaharap ngayon ng leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Posible umanong magsama sa detention facility o kulungan si Pastor Kibuloy at ang leader ng SBSI na si Jerren Esquilario o Senior Aguila at ang iba pang opisyal ng nasabing grupo na kasalukuyan na ngayong nakakulong. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Para sa milyon-milyong miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOGC, si Pastor Apollo Kibuloy ang appointed Son of God. Pero dalawang nagpakilalang dating miyembro ang nagsumbong kay Senator Risa Hontiveros tungkol sa umano'y pang-aabusong dinanas nila. Sa mga video na prinisenta ni Senator Risa Hontiveros sa isang press conference, ikinuwento ni Arlene Stone na dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na 15 anyos lamang siya nang ibiyahe mula Davao patungong Maynila para mamalimos. Napanggap po kami ng mga pipi at bingi at mga fake na student po. May dala-dala po kaming iba't ibang association para kami po ay makakuha ng mga simpatiya sa mga tao at malaki po ang aming remittance. Karanas mismo ng pamamalo galing kay Kibuloy. It was 60 slashes po at ako din po ay nakaranas na babatukan ni Kibuloy. At ako din po ay nakaranas na ipahiya sa harapan ng mga members at workers ni Kibuloy. Kwento pa ni alias Jack Stone na dati ring miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na malawakan umano ang pagpaparusa sa kanila ni Pastor Kibuloy. 1999 po, hindi po ako nakapagtapos ng second year high school nung time na yun. Kunti na lang, last exam na lang sana. May dumating na yung parang youth leader na nag-invite sa amin, yung papa ko, mama, kinausap na mayroon daw activities. Yung May kasi yun, papasok na yung May, yung youth camp, tinatawag na youth camp. Nadala po ako, isang bus po kami noon, mga young people po, mga underage kadalasan sa amin. 15 years old po ako, nagsusolicit kami, di kulog, so punta kami ng Pagadian, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, buong Misamis Occidental, buong Misamis Oriental. So marami kaming 15 noon. Kaidaran ko. Pinapaglimos kayo, basically. Solicit na niya. Minsan tatlo kami, nanghaharana, mga beginners. Akala ko nga yung remittance na 150 araw-araw noong 99, malaki na yun. First time yan. Pala tag 800, 1,000, hindi pa pala sa kontento noon. Nung 99, nag-youth camp po, isang buwan po kami nag-youth camp. Then after noon, nag-full time na kami. Inano kami, pinalusip po kami na mag-full time. Nung umpisa po talaga, 99, 2 buwan lang po yun, mayroon po kaming 10% o 20% po ibalik sa amin. Yung after noon, after youth camp, nung nag-area pa rin kami, wala na. Limit all talaga, 100%. Tapos pag sabihin lang, kuha ka lang ng pangkain mo. Tapos sabihin pa na huwag kang magnakaw, dahil blood money yan. Pangkain lang, huwag kang kukuha ng kahit piso dyan. Kasi pag kukuha ka, kakita yung ama, natawag kasi na yung Panginoon, maging parusahan ka, gano'n, may karma. Pinaparusahan ba kayo pag di kayo nakakolekta? Nung bago pa ako, nasampal ako nung December 1999. Unang sampal ko yun. Yung ministro kasi, yung remittance ko doon dati, 500, 400, 300. Pinakamalit ko 300, 500. Kasi hindi ko naman alam talaga yung Hindi kasi ako lumaki sa ganyan. Kami naman po sa full time, buong taon, buong buhay mo, doon ka na sa loob. Yung pinakamatindi po, yung palo talaga. Yung 2000, hindi ko malimutan, mahigit 50 yung pinalo doon sa gym. Alam mo yung pumapalo, yung parang kapalo ng ahas? Paano mo nalaman na si Kibuloy yung nag-order nun at hindi lang yung mga underlings niya? Una kasi, pinipilusit niya lahat. Sinasabi niya ganyan, na parusahan niya, tapos magagalit din siya, tapos inuutusan niya yung ministro. Noong 2014, higit 100 ang pinalo. Kasali po ko doon, 100 bawat isang lalaki. Mahigit. Ang babae, isang babae doon, 100 pinalo. Halos magapang na pagkatapos. Dapa ka talaga. Alam mo yung ganito kakapal na, yung palang paddle na pinapakita doon sa mga hising. Maliit lang doon ng konti, tapos makapal lang doon ng konti. Ganun po. Nagpakita rin si Senator Risa Hontiveros ng isang screenshot ng umano'y utos ng mga miyembro tungkol sa paglilimos. Ngayong taon lamang umano ito. Ibig sabihin patuloy pa rin umano ang mga aktibidad na ito hanggang sa ngayon. Dagdag pa ni Senator Risa Hontiveros, marami umanong lumapit sa kanyang tanggapan mula ng mapaimbestigahan ng Senado ang umano'y kulto ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na pinamumunuan ng 24 years old na si Jerren Esquilario o Senior Aguila. Ayon pa kay Senator Risa Hontiveros, iimbitahan si Pastor Kibuloy sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality at ipapasampi na kung kinakailangan. Isa raw sa dapat na tingnan kung paano nakalusot sa mga otoridad ng ilang dekada ang mga umano'y pang-aabuso nito.
Hinihikayat rin ni Senator Risa Hontiveros ang Justice Department na mag-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order para mamonitor ang posibleng paglabas ni Kibuloy sa bansa. Matatanda ang nasa most wanted list ng FBI si Kibuloy dahil umano. Sagot naman ng abogado ni Kibuloy na si Ferdinand Topacio, paulit-ulit na ang mga paratang at hindi umano sa Senado ang dapat na mag-imbestiga sa issue. Ito ay bahagi ng pattern ng panggigipit, manghaharas sa SMNI at sa mga kawani nito sa Kingdom of Jesus Christ at kay Pastor Kibuloy. Siya ay aking hinahamon kung tingin mo matibay ang iyong mga testigo, makatotohanan ng sinasabi nila, bakit hindi mo dalhin sa hukuman kung saan patas ang laban, may due process. For me to confirm or deny, kasi yan po is a matter for the courts to decide, and right now, meron na po yung kaso sa Amerika. Maraming nagbubulungan dyan. Malakas daw si Kibuloy sa gobyerno at mga politiko. Kaya daw nila itong ipagsawalang bahala. Hindi ako naniniwala dyan na inirereklamo ng napakaraming biktima laban kay Apollo Kibuloy, ang leader ng religious group na Kingdom of Jesus Christ. Hindi yan chismis. Testimonya na ng mga biktima ang hawak natin laban kay Kibuloy. Ngayong umaga, bago ako magpatuloy, kilalanin natin si Elias Jackson, dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, na ikikwento. These are very real fears that they are living with, but I hope that through the filed resolution and eventual investigation, they will be empowered to tell their truth and seek justice. Kung si Senyor Aguila naaresto dahil sa tindi ng mga testimonya at ebidensya ng child abuse at human suffering, human trafficking, naniniwala akong hindi malayong mangyari rin yan kay Kibuloy. Pero maraming nagbubulungan dyan. Malakas daw si Kibuloy sa gobyerno at mga politiko. Kaya daw nila itong ipagsawalang bahala. Hindi ako naniniwala dyan. Mas tiwala ako na marami sa gobyerno, lalo na sa Senado, ang gustong mabunyag ang katotohanan at magbigay ng katarungan. I urge the Department of Justice to issue an Immigration Lookout Bulletin Order, which they can do motu proprio to prevent Kibuloy from leaving the country. He must not escape accountability. Our children's lives are at stake. Maraming salamat po.